Bakit hindi nalulugi ang Chinese stores kahit sabay-sabay sila sa isang kanto? Lagi mong napapansin ito pero hindi mo masabi ng diretso. Bakit kapag Filipino ang nagtayo ng tindahan, mabilis malugi? Pero kapag Chinese stores, kahit 5 magkakatabi, kumikita pa rin? May sistema sila na hindi ginagamit ng karamihan. At may mindset silang hindi kayang gayahin ng average na negosyante. Subscribe, share, and follow para hindi ka maiwan. 1. Hindi sila takot sa kompetisyon. Sinasanay nila ito. Filipino stores ayaw ng katabi dahil feeling nila threat agad. Pero Chinese stores, mas gusto nila katabi para may traffic lagi. For them, kumpanya ang kalaban, hindi kapwa small store. Kapag sabay-sabay sila, lumalakas foot traffic ng buong kanto. Mas maraming taro, mas maraming benta sa lahat. Ito ang strategy na ayaw tanggapin ng typical mindset. 2. Hindi sila umaasa sa malaking tubo. Umaasa sila sa mabilis na ikot. Pinakamalaking pagkakamali ng karamihan ay mataas magpatong. Pero Chinese stores nagbebenta halos break-even. Hindi sila nabubuhay sa isang malaking kita kundi sa mabilis na sales cycle. Kaya bagsak presyo sila pero hindi nalulugi. Ang mahalaga sa kanila ay volume, hindi yabang sa presyo. Ito ang dahilan bakit kahit 10 sila, buhay pa rin. 3. Family-operated system, hindi payroll dependent. Maraming traditional stores lugi dahil mataas sweldo ng empleyado. Pero Chinese stores, kadalasan family-run, kaya mababa operating cost. Hindi sila nabibigla sa labor expenses monthly. Every member ay may assigned role na hindi binabayaran per hour. Mas mataas ang net income dahil low overhead. Ito ang model na hindi kaya ng karamihan gayahin. 4. Sila ang master ng cost control, hindi sila maluho. Hindi sila nagre-rent ng malaking pwesto para magmukhang sosyal. Hindi sila nagre-renovate ng hindi kailangan. Hindi sila nag-a-ads kung hindi naman kailangan. Every piso is calculated and intentional. Hindi sila nagpapasilaw sa aesthetics kundi sa margins, kaya hindi sila natatalo sa gastos. 5. Sila ang pinakamatipid sa suppliers at logistics. Hindi sila bumibili pingi-tingi gaya ng karamihan. They buy wholesale, bulk, at direct source. Mas mababa cost, mas malakas ang bargaining power. Kaya nilang magbenta sa presyo na hindi kayang tapatan ng iba. Sila ang may pinaka-stable supply chain. Ito ang tunay na dahilan ng competitive advantage nila. 6. Strategy nila. Kapag may isang kumikita, lahat may kita. Kapag may isang store na may stock out, iba ang sasalo. Kapag isang may promo, traffic pumupunta sa buong area. Kung may isang nagsara, rest win by absorbing demand. Para silang hive, hindi naglalaban-laban. Dito sila panalo sa disiplina na hindi emosyonal. Habang iba nag-aaway, sila nagbabahagi ng traffic. 7. Hindi sila drama-based. Filipino stores madalas nagdedesisyon dahil sa pride. Chinese stores nagdedesisyon dahil sa profit and loss. Hindi sila nasasaktan kapag may katabing tindahan. Hindi sila nagagalit kapag kinopya sila. Ang tanong lang nila ay, kahit ba maliit, may kita pa rin. Kapag oo, tuloy ang negosyo, walang personalan. 8. Ang mindset nila simple. Negosyo, hindi identity. Maraming store owners gusto magmukhang successful. Pero Chinese stores gusto lang maging profitable. Hindi nila ginagawang personality ang negosyo. Hindi nila ginagamit pang flex o pang status. Mas importante sa kanila ang future stability kaysa image. At ito ang dahilan bakit sila ang hindi nalulugi. Kung gusto mong hindi malugi, kalimutan mo pride at aesthetic. Unahin mo ang sistema, hindi ang paganda ng tindahan. Gayahin mo ang diskarte, hindi ang branding nila. Ang tunay na lakas ay nasa structure, hindi sa forma. At ang pinakaayaw mong mindset ang pinaka-epektibo talaga. Subscribe, share, and follow para sa mas brutal na business truths.